So ayun guys, meron lang akong ipapagawa sa aking motor ngayon dahil meron ng problema ang kanyang ball race. Papaayos ko ang aking ball race dahil pansin ko may na talaga, may pagkamalala na yung problema ng aking ball race. So paano nga ba natin malalaman kung ano yung mga signs na sira na yung ating ball race? So kung baguhan lang kayo at wala pa kayong idea about sa ball race, para sa inyo tong video na to. So sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga sign na kailangan na nating ipaayos ang ating ball race. So una sa lahat guys, pag yung manubela nyo is matigas na siyang iliko, ganyan, ayun, isang possible na sira nun is yung ball race. Pangalawa naman is yung kumakanto na. Mapapansin nyo na kapag nililiko nyo yung manubela nyo, parang kumakanto siya sa gitna, parang nag-i-steady siya sa gitna. Itong sa akin kasi, kaya kailangan ko na talaga siyang ipaayos dahil para sa akin medyo delikado na, dahil pag lumiliko ako, napapansin ko na may kabig na siya, kumakabig na yung manubela ko, especially pag mild lang na liko, yung konting liko lang, dahil kumakanto na siya sa gitna. Kaya parang may kabig na siya papunta sa gitna. So papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung tinutukoy ko na yun. So dito tayo, pakita ko dito kung ano nga ba yung tinutukoy ko. So una, center stand nyo muna yung motor nyo guys, tapos angat nyo yung sa harapan. Tapos ayun, mapapansin nyo ayun, matigas na siya Pag ililiko nyo ng konti, yan, ganyan, kakanto siya sa gitna. Ayun guys, so ayun yung pagkanto niya sa gitna. So yun, ibig sabihin yan may damage na yung ball race nyo. So pag napapansin ko rin, pag lumiliko ako ganyan, konti lang, may kabig siya papunta sa gitna kasi gusto niya dyan lang. Ayan ang lakas ng kanto niya sa gitna. Kung mapapansin nyo guys, kanto na yun sa gitna. So yun yung dahilan kaya meron siyang kabig. So yun yung sign na kailangan na nga nating palitan yung ating ball race. Salamat Petron. Dinemo ko lang kung ano yung possible sign na kailangan na nating ipaayos ang ating ball race. Yung iba kasi guys, ang gamit nila is knuckle bearing. Knuckle bearing pa din yung gamit ng iba, especially ata kung hindi ako nagkakamali sa mga pan-tricycle na motor. So dito kasi sa Raider, pang stock natin is ball race guys. Same lang naman sila ng function, pero magkaiba lang sila ng itsura. Ito, pupunta ako sa isa sa pinaka-trusted at pinakamagaling na mekaniko dito sa Metro Manila. Punta ako kay Venworks. So Venworks yung pangalan ng shop, and then yung chief mechanic nila is si Joven na. So isa yan sa trusted at pinipilahang mekaniko ng mga naka-Raider dito sa Metro Manila. So sa mga sa mga naka-Raider dyan at wala pang trusted mechanic, isa yan sa maisasuggest ko sa inyo. Mula nung nagka-Raider ako, siya na yung parati kong pinupuntahan kung mayroong problema tong aking motor. Kaya ito, samahan nyo ako guys, puntahan natin. Medyo medyo pangit yung panahon, pero sasadyain ko na ngayon dahil ayan, today is Thursday, and ito yung araw na isa sa mga araw na pinakamagandang pumunta kay Venworks dahil konti lang yung pila guys. Huwag kayong pupunta doon ng just in case na na ayaw nyo na maraming pila, ganyan, ayaw nyo maghapon na nandun, kasi pinipilahan talaga yan siya si Venworks. Ang may sasuggest kong araw na pagpunta nyo doon na madalas konti lang yung tao is Wednesday, Thursday, and Friday. Pag minsan Friday medyo marami na rin yan. Pero pag holiday, ayan, marami talaga. Kahit anong araw, basta holiday, marami yan. Maraming tao dyan pumipila Saturday, Sunday, tapos Tuesday. Kasi Monday is close sila ng Monday. Kaya parang naipon ata yung mga customer nila, kaya nagsisipunta sila ng Tuesday yan. So pag Tuesday, marami-rami din yan. Pero ang pinakamarami is Saturday and Sunday. Maaga pa lang yan, nagka-cut off na. Pero kung yan lang yung vacant time nyo, siguraduhin nyo lang na agahan nyo. Kasi hindi pa bukas ang Venworks ng Saturday, Sunday. May pila na yan guys. Expect nyo talaga na maraming pila ng Saturday and Sunday.
And by the way, suggest ko din guys na if ever na pumunta kayo or nagbabalak kayo na pumunta kay Venworks, kung may mga ipapaayos kayong pyesa ganyan, kung alam nyo na yung pyesa na papapalitan nyo, much better kung tanungin nyo muna sila, chat nyo sila sa page nila guys, Venworks. Chat nyo kung available ba yung yung pyesa na gusto yung papalitan. Tulad sa akin, tulad nitong sa akin guys, papaayos ko tong aking ball race. Since alam ko naman na kasi kung ano yung sira, nag-chat na agad ako sa kanila kung available ba yung ball race nila. So hindi yan agad-agad magre-reply dahil busy sila, pero expect nyo na magre-reply pa rin yan. So ayun, nag-chat sila na available, kaya ito, punta ako ngayon. Nag-chat ako kahapon eh, kasi sayang yung yung punta nyo, especially kung malayo kayo guys, kung malayo yung lugar nyo kay Venworks. So yun, sayang kasi yung punta nyo pag ang layo pa ng lugar nyo, tapos hindi pala available yung pyesa na ipapapalit nyo. So yun yung sayang, no? Kaya much better kung alam nyo na yung pyesa na papapalitan nyo, chat nyo muna siya guys kung available ba yung pyesa na yun bago kayo pumunta. Ayun pag gantong konting mga liku-likuan lang, grabe ang hirap kasi may kabig tong aking manubela. Para sa akin delikado na to, kaya kailangan ko na siyang ipaayos. Napansin ko to nung nag-Marilaki kami nung nung night ride namin ng Marilaki guys, konting ligo ko lang napapansin ko kumakabig na yung manubela. So ayun lang, kung wala pa kayong mekaniko, ayan, may sasuggest ko tong si Venworks. So mamaya guys, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung magagastos ko sa pagpapalit ng ball race. Kasi hindi ko alam kung kung SGP ba yung yung gagamiting ball race or yung isa na maganda rin, ang alam ko is yung Phyto na ball race. So sabi kasi nila maganda rin daw yun, and available ata yun kay Venworks guys. So mamaya check ko na lang, tanungin ko na lang kung alin ba yung mas maganda. Siguro kung mas nagtitipid ka, ayun, mas okay yung yung Phyto. Kasi ang alam ko ang presyo ng ng ball race is nasa 1,300. So masakit-sakit sa bulsa yun. So noon pa yun guys, nung nagpapalit ako kasi pangalawang beses ko na to na magpapapalit ng ball race. Sa kanya rin ako nagpalit nung una. Kaya mamaya sabihin ko sa inyo kung magkano lahat yung nagastos sa pagpapapalit ko ng aking ball race. Dahil mahirap tinitipid ang ating motor, especially sa maintenance. Ito na nga lang yung nagpapasaya sa atin eh, titipirin pa natin, di ba? Kaya pagdating talaga sa maintenance, inaayos ko to, especially sa mga moving parts, sa mga makina ganyan. And mamaya pakita ko rin sa inyo kung gaano karami ang customer nila pag ganitong mga araw. So ngayon is Thursday. Nakita ko rin sa nila kanina. So bago rin ako pumupunta dito, chine-check ko yung Facebook page nila kasi nagpo-post din sila doon kung sakaling cut off na sila ganyan, para ma-inform yung mga mga pupunta pa lang kung tutuloy pa ba sila or hindi na. So kanina pag check ko, nag-post sila maluwag daw. So ngayon alas 12 na, mag-aalauna na, saka lang ako pupunta kasi alam ko na walang pila pag ganitong mga araw. Wednesday, Thursday, and Friday. Yan yung pinaka gusto kong araw na na pumupunta doon. Kasi ang hirap doon guys pag pag maraming tao, ang haba ng pila. Although may mga pwede namang paglilibangan doon pag nakapila ka, pero yung pa rin parang parang sayang sa oras, no? Pag nandun ka parang hindi productive yung araw mo dahil nakapila ka. Pero wala tayong magagawa, magaling na mekaniko yan eh. Para mo naman yung mga magagaling na mekaniko, yun yung mga pinipilahan. And lumalawak na rin kasi yung yung business ni Venworks. Meron na rin siyang ngayon, remap. Parang na lang gusto nilang gawin na one stop yung yung shop nila. Hindi ako sure kung meron na rin ata doon, yung parang pang machine shop ganyan. Para kung naputulan ka ng tornilyo, yan, pwede silang gumawa at pwede doon na rin gagawin. Kasi may mga parts sa ating makina na na hindi may iwasan yung pagkaputol ng tornilyo. Tulad nung ata, hindi ko alam kung tama yung sa may engine support. So sa akin siguro pag magpapa-refresh ako, yun, isa yun sa mapuputol, yung engine support, yung tornilyo ng makina. Kasi mahigpit daw talaga yun. And then isa pa, sa mga dyan, mga may bagong Raider pa dyan, ang isa rin sa napuputol is yung tornilyo ng tambucho. Kaya sinasuggest nga ng ng karamihan ng mga datihan ng may Raider na palitan nyo na
Palitan nyo na yung mga ano, mga tornilyo ng pipe nyo. So ayun, sa mga ano dyan, sa mga may bagong Raider dyan, as much as possible palitan nyo na yung tornilyo ng ano nyo, ng pipe nyo, dahil problema yan pag ano, pag naputol. Dahil dati na rin ako naputulan yan. Dati kasi ako makalikot ako sa aking motor, palit ako ng pipe no, ay ano pala nun, pininturahan ko yung pipe ko nun, ayun, naputol. Problemado ako nun kasi pinamachine shop ko nun. Ang una ko pa naman pinuntahan nun, ano, gusto ibaba daw yung makina. Bata pa yung motor ko nun gusto overhaul agad yung makina para lang mahugot yung ano, yung naputol na tornilyo. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa ibang shop, and ayun, nagawan pa rin ng paraan. Pero ang mahal ng binayad ko, 700 para sa isang tornilyo. Kaya sa mga may bagong Raider dyan, mapa-brand nyo man yan or ano, second hand, palitan nyo na agad yung ano, yung tornilyo ng pipe nyo ng ano, stud bolts, yung mga stainless, ganyan. Ito na yun guys, itong pababa na to. Ayan o, kita nyo na yung shop nyo dyan o guys, Venworks. Mekaniko ni Venworks yan. Diba? Konti ng pila. So, ayun guys, natapos na rin ang problema ko dito sa aking Raider. Ayos na, malambot na ulit ang aking manobela. Salita ako ng salita kanina, hindi pa pala naka-on yung camera. So, ayun, okay na, success na. So, buti na lang talaga gantong araw ang ano, ang banteng araw ko, dahil ayun, pagkapunta ko dun, isa lang ang sinundan ko, salang agad. Kapag Sabado, Linggo, cut off na yon sa oras na nandun ako. Tapos kung sakali man na hindi, grabe, kagabihin talaga ako. So ayun guys, ang total pala na binayaran ko is 1,850. So yun yung presyo kapag magpapapalit ng ano, ng SGP na ball race. So kasama na din dyan yung labor guys, 1,850. So ang kagandahan doon is humingi ako ng discount. Siya nga pala kapag mga SGP yung mga papagawa nyo kay Boss Ben, kay Boss Joven, pwede kayong humingi ng discount, especially kung kung follower kayo sa sa Facebook. So nagbibigay naman siya ng discount sa mga SGP. So ang total na binayaran ko kanina minus yung discount is 1,720. So goods na rin yun, goods na rin yung discount na yun. So SGP na yung pinakabit ko guys. Meron silang Fighto na ball race, presyo nun is 500, tapos 500 din daw yung labor, so 1,000. So mas mura yung guys, Fighto. So ewan ko kung bakit ako nag SGP. Siguro mas kampante talaga ako pag pag stock parts yung mga nakakabit sa motor ko. Pero sayang no, sana pala yung Fighto na lang yung pinili ko para ma-review ko din kung kamusta yung yung ball race na Fighto. Diba kaya meron pa namang next time, pero matagal ulit to masira. Ayun, okay na ulit ang aking manobela. Relax na ulit siyang maniobrahin. Tsaka wala na rin yung kabig-kabig niya. Ang smooth na lang ng pagliko ko. Ayos, sulit talaga magpagawa kay Venworks guys. Walang pagsisisi. Sarap, nanibago yung katawan ko sa malambot na manobela. Ilang buwan ko rin pinagtiyagaan yung matigas na manobela guys. Sulit talaga magpagawa kay Venworks no? So ayun lang guys, maraming salamat sa pagsama. Maraming salamat kung umabot man kayo sa part ng video na to. Sana huwag niyong kalimutang mag-like at pa-subscribe na rin dito sa aking YouTube channel. So hanggang sa muli, peace out. I know you told your friend you're not okay.